Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, meron na pong nagsampa po mga kabida ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos dyan po sa House of Representatives. Ano po? Ngayon lang po mga kabida, ano? At ito po ay inendorso po mga kabida ng Pusong Pinoy Party List. Okay? Akala ko ba sa 26 pa po, ano? During the opening, ano? Pagbubukas po ng kongreso po makabida no, after the long recess, ano po, okay? Tsaka pa po mayroong magsampa po ng complaint ano, against the president, pero mas napaaga ata, ano, mga kabida. Okay? Mas naunahan pa po ito kung si Vice President Sara Duterte, ano po, na? Although last week pa po, umugong ito kong balita na meron pong magsasampa po ng impeachment complaint, ano, dahil ho sa isiniwalat po makabida ni Caloocan City Congressman Egay Erice, ano? Sinabi po ni Erice na very exciting daw, ano? Ito kong pagbubukas po ng Kongreso makabida dahil meron pong magsasampa po ng impeachment complaint against the president, ano po. Okay? Una hong nalaman po natin na isa po sa mga grounds daw makabida na kanila hong pinagbasihan ito hong betrayal of public trust, ano? Mga kabida, I don't know kung ano po yung component po doon sa betrayal of public trust at maging ito kung culpable violation of the Constitution. Okay? Alam po natin doon sa culpable violation, posibleng ang grounds po nila doon is yung pagpayag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos doon sa paglipat po ng pondo ng PhilHealth na umabot po ng 60 billion pesos po, ano, papuntang National Treasury. Kasi po kung maalala po ninyo, idineklara po ng Korte Suprema po 'yon, ano, na unconstitutional po mga kabida, ano po, no? At ito pong betrayal of public trust, most probably baka ito yung allegation po ni Senator Amy Marcos na gumagamit daw ng illegal na droga ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Although hindi pa natin nakita yung complaint po mga kabida. In fact, naka-breaking po ito mga kabida, no? Sa inquirer.net. Itong pagsampa po ng impeachment complaint, ano, diyan po sa House of Representatives. So, abangan po natin to kung meron pa bang hahabol po dito, ano? Kasi sa sinabi po makabida ni Congressman Egay Erice na pagbubukas daw ng Kongreso ngayong January 26, tsaka pa po meron pong mag-file po ng complaint, impeachment complaint against the President. Alright? Titingnan po natin kung ito po ba ay susuportahan po ng mga kongresista dyan po sa House of Representatives. Kung maalala po ninyo, nauna na pong nagpahayag ito kong National Unity Party mga kabida, no? Na hindi po sila susuporta dito sa anumang impeachment complaint na ihahain po dyan sa House of Representatives against President Marcos. Dahil sabi po nila, nakakadisturbo lang daw ito sa trabaho po nila, no, mga kabida. At saka pangalawa, wala hong constitutional basis daw. So titingnan po natin kung wala hong constitutional basis, kasi hindi naman po siguro magsasampa po ng kaso ito kung mga complainant, ano, o complaint ito kung mga complainants kung wala hong constitutional basis po makabida o walang grounds for impeachment, okay, against the president, ano, mga kabida. All right? As to the support coming from the House of Representatives itself, titingnan po natin kasi meron na pong mga kongresista na dati mga kaalyado po ni PBBM, ano, nga bumaliktad na po mga kabida. At in fact, ito hong Makabayan Bloc na dati hong mga kaalyado po ito ni PBBM. Ngayon, gusto na po nilang ipa-impeach ito hong si Pangulong Marcos kasi po may basihan daw, ano, na ma-impeach ito hong si Pangulong Marcos. Okay, kung magkaganon, possibly, kung matutuloy man po ito hong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte by next month, ang mangyayari po dito mga kabida, yung dalawa sa pinakamataas na opisyal po ng bansa, ang presidente at saka vice presidente, mahaharap po sa impeachment complaints mga kabida. Okay? Kung mangyayari po yan, ang laki ho ng trabaho po ng Kongreso dyan, ano? Ng House of Representatives bilang mga prosecutors, at ang Senate bilang mga quest, ano, mga judges po makabida sa magiging impeachment trial, ano,
dito ho sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng ating bansa. So, titingnan po natin kung sino po ang uusad na complaint dito. Ito hong kay Pangulong Marcos or ito hong kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? And since alam po natin, dyan po sa House of Representatives, majority of the members there are allied of the President. So mas malaki yung chance po, mga kabida, na maibusura po itong reklamong ito, ano? Kaysa dito ho kay Vice President Sara Duterte. So titingnan po natin ito, ano, mga kabida. Eka nga, ang sabi po nila, the ball is round. So baka naman po meron pong twist po dito, ano, mga kabida. Malay po natin, baka ma-surprise na lang po tayo na pagdating ho ng Pebrero, instead na ibasura po ito hong kay PBBM, baka ito po ay matutuloy po, ano, mga kabida. Okay, uusad po ito kaysa dito ho kay Vice President Sara Duterte. Remember, ngayong taon 2026 kinukonsidera na po, mga kabida, bilang taon po ng political positioning, ano, para ho sa 2028 presidential elections. At marami hong naniniwala na hindi ho isusugal po ng mga politiko yung kanila hong mga political careers, ano, para ho sa 2028. Kung mayroon man po silang balak na tatakbo sa 2028, mga kabida, kung susuporta po sila kay Pangulong Marcos na napakababa na po, ano, bumagsak yung kanyang trust rating at hindi na halos pinaniniwalaan po, mga kabida, ng taong bayan. Para first impeachment complaint, Marcos sent to House. January 19 na balita, sinulat ni Gabriel Pabico Lalu. Okay. The first impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. has been filed with the House of Representatives over his alleged involvement in a 2025 corruption scheme concerning on program appropriations. Sandali ha. Excuse me. Lawyer Andre De Jesus submitted the complaint Monday morning to the Office of House Secretary General Sheloy Garafil. The complaint was endorsed by Deputy Minority Leader and Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Photos provided to the media showed Garafil receiving the documents. Okay. Ano pa? This marks the first impeachment complaint against Marcos since he assumed the presidency in 2022. The House previously handled impeachment complaints against Vice President Sara Duterte over alleged corruption involving the misuse of confidential funds in her office from 2022 to 2024. Ayan na! Nauna, Pusong Pinoy. And then Deputy Minority Leader. First time kong marinig itong Pusong Pinoy Representative Journey Nisay. Kung minority, baka iba pa itong Duterte group. Kasi sabi ni Congressman Edgar Erese, mga pro-Duterte ang nag-convince sa kanya na i-endorse yung ano. So kung pro-Duterte, yung ilan bang apat ata sila na Duterte o tatlong Duterte na nasa Kamara, hindi naman sila member sa minority. Independent block sila. So iba pa itong ano, ito opinion ko lang baka more than 2 rin ang magsasampa ng kaso. Nabigla ako dahil Deputy Minority Leader ang nag-endorse ng ano. So ang basihan is yung 2025 na GAA na kung saan napakarami ang program allocation. Na mismo si former Supreme Court Justice Antonio Carpio nagsabi
posibleng mananagot ang Pangulong Marcos sa pagperma niya sa 2025 GAA na kung saan 431 billion ang pork barrel doon. Kasi ang bineto ng Pangulo is only 28.9 billion. Yung sabi niya na pinag-aralan niya ng gusto, wala rin. Lalo na ngayon, nagsalita si Congressman Toby Chanco, hindi niya inaakala na baka makasama ito sa Pangulo. Yung ibinulgar ni Congressman Toby Chanco na alam na ng Pangulo ang ginagawa ni Martin Romualdez at Saldico sa pag-divert sa mga pundo. Kaya November of 2024, ito, budget deliberation na ito, na nabawasan na yung National Expenditure Program. Inalis. Inilipat sa mga pet project sa mga kongresista. Kaya according to Congressman Toby Chanco, and I believe him, hindi siya nagsisinungaling. Sinabi lang niya ang totoo. Akala niya, mapapabuti niya ang imahe ng Pangulo. Kaya lang, ito pwedeng maging ebidensya ito laban sa Pangulo. Kasi as early as November 2024, alam na ng Pangulo na ang mga pundo sa Kongreso ay pinapakialaman ni Saldico at Martin Romualdez. Kaya nagalit siya na bakit? Ilan bang eroplano, ilan bang bahay ang gusto ninyo? Nag-promise daw si Martin Romualdez na ibabalik nila sa Baykam. Maganda sana kung ibinalik, kaya lang wala rin. Ibig sabihin, binaliwala, base sa kwento ni Congressman Toby Chanco, binaliwala ni Martin Romualdez at Saldico ang kagustuhan ng Pangulo na maibalik yung mga pundo sa flagship programs na binawas nila. Kaya tinagurian ang 2025 budget na most corrupt budget in our nation's history. Sinampahan ng petition sa Supreme Court. Kasamaang palad, hanggang ngayon wala pang desisyon ng Supreme Court na sana i-declare na unconstitutional. Kaya lang, hintayin natin, baka biglang lalabas yan. Katulad ng PhilHealth, dineclare na unconstitutional yung paglipat ng 60 billion. Baka mabulaga na lang ang administration nito, Supreme Court, mag-decide na unconstitutional ang 2025 budget. Ito na ngayon ang basihan ng impeachment na isinasamba laban sa Pangulo. Kaya lang, it's a numbers game ito. It's more of a political. Kaya, kung ako ang inyong tatanungin, hanggang 10 lang yan. Hindi yan makakagather ng enough signatures para ma-endorse ang impeachment complaint laban sa Pangulo papunta sa Senado. Yan ang nakikita ko. Ganon din ang mangyayari kay VP Sara. Kaya ako, nagpapasalamat na lang ako kay National Unity Party Chairman Ronaldo Puno. Nagsabi na siya na hindi nila i-endorso, hindi nila susuportahan ang alinmang impeachment complaint laban sa Pangulo at laban sa Vice Presidente. Ligtas ng ating VP Sara sa impeachment complaint kasi nga gusto nilang tanggalin ang ating VP Sara para hindi na siya makakandidato sa 2028. Ngayon, with these developments na marami ng kongresista na ayaw pipirma sa impeachment complaints laban sa Pangulo at laban kay Vice Presidente, ligtas na po tayo.